Magandang araw po mga kapanalig. Ngayon po meron po tayong bagong series at yung lumang series po natin tutuloy po natin maybe after Christmas. Hayaan nyo muna akong mag-express sa inyo ng mga Christmas talks. Anong naaalala mo kapag ikaw ay nakakarinig ng salitang Pasko? O di kaya nung bata ka. Nung bata po kami, COD. Pinupuntahan po namin yan sa Quezon City, sa Cubao. Pinapanood namin yung mga manikin. Yan po ang hindi ko malimutan tuwing Pasko. Kung meron kang hindi malimutan tuwing Pasko, pwede mo ilagay sa comment section ng video na to, ano yung nakakapagpaalala sa Pasko. Ito po yung ating bagong series, Remembering Christmas. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng Pasko? Balikan natin. No? Tandaan natin ano bang nangyari noon, at I want to bring you to verses of the Bible in order for us to remember the true meaning of Christmas. And ngayon po kasi iba na po ang Pasko, no? Glitter, lights, food, and gifts. At si Kristo po ay natabunan na po, no? Natabunan na po ni Santa Claus. Buti lang hindi si Kristo hindi napisa sa taba ni Santa Claus. Pero I have nothing against those gifts and food and glitters and all the lights and decorations. I have nothing against it. My only purpose is to at least bring you the real meaning of Christmas. Today's topic is entitled Making Room. Naalala niyo po mga kapatid, nung time na si Maria at si Jose ay pumunta po sa Bethlehem, wala po silang makita na room. Punong-puno po. Parang Pasko, di ba? No, kung wala pang COVID-19 ng araw, pag Pasko, puno lahat yung mga hotel. Nakabook na lahat yan. Walang room. Pumunta ka sa Luneta, hindi ka makakaupo sa dami ng tao pag Pasko. No, nung araw, hindi ganun. Pero ngayon, ang mga tao pag Pasko, doon nag-Noche Buena sa Luneta. At punong-puno. Pumunta ka sa mall, punong-puno din. Mga kapatid, today's talk is telling us that yes, we are busy during Christmas, but can you make room for Jesus, the star of the season? There's a Bible verse says here, John 1:14, the Word became a man and lived among us, and we saw His divine greatness, the greatest that belongs to the only Son of the Father. The Word was full of grace and truth. Sabi mga kapatid, the Word became a man. In other words, mga kapatid, that ito po is that God became a man. Si Kristo po ay Diyos. Sino ba naman tayo para balikan ng Diyos? Di ba? Sino ba naman tayo para magpakamatay ang Diyos para sa atin? Opo, ang talk na to hindi po pangmahal na araw, Pero isipin po natin, bakit ba kailangan ni Kristo na siyang Diyos ay pumunta sa isang sinapupunan at sa isang sabsaban? Bakit po kaya? No? Yun ang ating itanong. Pero dun pa lang sa puntos na siya po ay bumaba dito sa lupa, ay masasabi po natin na napaka-importante po natin. Ang tanong ko sa iyo, importante ba sa iyo ang Diyos pag Pasko? Importante bang malaman mo ang gusto niyang paggawa sa iyo? O anong dapat mong mga inaayos pag Pasko? Alam niyo mga kapatid, maraming tao ngayon pag Pasko, ang daming inaayos. Pero ang hindi naayos yung kanilang sarili, kanilang kaluluwa. Hindi naayos yung pag-aaway sa isang pamilya. Hindi na ayos yung pagpasko, naglalasing, tapos painting the town red. We are important to Jesus. Is Jesus important to you? Sabi, live among us. In others, mga kapatid, sinasabi po rito that the mission, that is the mission to live among us. Hindi po siya nagpunta dito para magpasikat lang. Ang mission po niya ay samahan tayo sa pagiging tao natin. Opo,
Pag Pasko, mararamdaman mo parang wala kang kasama. Parang sasabihin mo, buti pa sila. Merong kaakap yung mga walang asawa, no? Buti pa sila pag Pasko may makakain, may pamilyang pupuntahan. E paano yung mga tao na malayo sa kanilang pamilya? Paano yung mga tao na nag-iisa sa buhay? Sa bahay sila lang mag-isa. You know what Jesus said is that I am with you during Christmas. I came to live with you. And ito nakakalungkot minsan eh. Hindi kita kailangan, Lord. Kailangan ko to, ito. Yung nakakatakot. Natabunan na ng mga bagay na material ang Diyos na dapat nating unang kinikilala tuwing Pasko. Opo. May mga Christmas tree nga, pero saan ba yung Christmas tree? Alam mo ba istorya niyan? Alam mo ba istorya? Makakita ka ba sa bahay ng Bethlehem o kaya Christmas wreath? Diba? Bihira na lang. Pero may ibang bahay dyan, saksakan ng dami ng dekorasyon. Pero ni isang Bethlehem, wala. Yung ibang mga kaibigan ko, pag Pasko, nagba-Bible exposition po sila. Pag nalaman mo ang ibig sabihin ng Pasko, mas magiging masaya. Pero pag sinabi lang sa iyo ng isang tao ang ibig sabihin ng Pasko, at di mo inalam sa Diyos, ito'y tunay na kalungkutan. Sabi mga kapatid, we saw His divine greatness, the greatness that belongs to the only Son of the Father. Mga kapatid, we saw His divine greatness. In other words, mga kapatid, is unique character. Godly character. Tuwing Pasko, ibang nararanasan ang pagkatao ni Jesus. No, di ba? Naranasan ko pagkatao ng ninong ko, ang bait, ang laki ng binigay sa aking pera. No, ang bait ni ganyan, ang laki ng binigay, ang bait ni ganyan, laki ng binigay. Pero hindi mo ba naisip, sino nagbigay ng buhay mo? Wala nang lalaki pa sa buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. At yun, sa tingin kong isang magandang ehemplo para tayo po, magandang example para isipin natin, bakit dumadating ang Pasko? Di po ba? Pag kinakanta mo yung Pasko na naman o kay tulin ng araw, mga utang ko ay siya nagdagdatingan. Di po ba? Mali po yun. Pagka Pasko po, pinapaalala sa atin ang isang baby na sinilang pero makapangyarihan. At ang baby nito na ito ay nagsakatawan tao upang sabihin sa atin na naranasan ko ang naranasan mo. Kung sasandal ka sa akin, mararamdaman mo ang tagumpay ko. Sabi nito, we saw His divine greatness, the greatness that belongs to the only Son of the Father. My brothers and sisters, wala na po na makapagbibigay ng kaligayahan sa atin tuwing Pasko. Pera pag naubos, malungkot ka na. Alak pag naubos, hangover ka na. Pero subukan mo na ihanda mo ang sarili mo sa panalangin. Sisiguraduhin ko ang Pasko mo ay walang kapantay kung gagawin mo siya ngayong taon. Because you are going to receive divine greatness. Kung ikaw ay nasa Panginoon ngayong Pasko, sasabihin natin, pag ako may pera ako, masaya ako. Yung iba naman walang pera, okay na ako dito. Pag nakikristo tayo, walang okay na ako dito. No? Sapagkat ang Panginoon natin ay buhay. At gusto niyang maranasan natin ang kanyang kabutihan. Sabi mga kapatid, the word was full of grace and truth. In other words, sinasabi po the gift. That is the gift of Jesus this Christmas. Nung dumating po siya, gusto niya sabihin, I am the way, the truth, and the light. What do you accept? Is the truth pag wala kaming handa, nakakalungkot? Is the truth pag di kami nakalabas, hindi nakita-kita, nakakalungkot? Is that the truth? Pag sinabi ko bang hindi, am I just giving you spiritual anesthesia? No, I don't think so. When Jesus says, the word was full of grace and truth. That God is full of grace and truth. Kahit anong gawin mo sa Pasko, pag walang grasya ng Diyos, mapapagod at mapapagod ka.
Nakapaghanda ka nga, nakapag-prepare ng regalo, pero pag wala nagregalo sa'yo, minsan maiinis ka because there's no grace that has been given to you. Every Christmas, mga kapatid, God would like to give us the gift of grace so that we may never tire helping people. No? Meron man mga taong di nagbigay ng regalo sa atin, okay na yon basta nasa akin ng grasya ng Diyos. And truth. Ano ba ang katotohanan mo bilang tao? Ano ba ang katotohanan? Kaya pag Pasko, ang katotohanan magkaisa. Pag Pasko, ang katotohanan magbigayan. Hindi yung, Ninong, alita mo ng binigay mo. O kaya pag bigyan ng regalo, sasabihin mo, sobra ka naman, ang mama ng regalo ko, nabigay mo sa akin. Di po ba? Ang katotohanan po pag Pasko ay pagtanggap ng regalo. Regardless of how expensive that is. Because Christmas is about giving. The reason Jesus Christ gave, mga kapatid, God gave His only Son. That's the very reason that God gave His only Son. Akala pa rin, di ba, pagka ang Diyos ay binigay ang kanyang anak, yung pagpinako sa krus, yung pong sinilang lang, naibigay na po yun eh. Di po ba? Sabi sa Revelation 3 verse 20, Here I am, stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and eat with you, and you will eat with me. Sabi mga kapatid, here I am, I stand at the door and knock. Tuwing Pasko, ano ang nadidinig mo? Sino kumakatok sa inyo? Kumakatok yung kolektor ng credit card ko, babayaran ko na daw kung binili. Hindi mga kapatid, hindi lang yun. God is knocking at your door. Patawarin mo na yung kaaway mo. Ay, hindi Lord, hindi pwede. Nagkasala siya sa akin. God is knocking at your door. Pagbubuksan mo ba siya? O natatakot ka na pagka pinagbuksan mo siya, may spoil ang Pasko mo. You cannot celebrate Christmas pag wala ang celebrant. And that is Jesus. Parang naalala ko, mayroon ako yung ng party. Ang daming tao dun. Tapos, lahat kami kumakain na. Tapos may nagtanong, nasaan yung birthday? No? Nakakahiya po naman yata. Naubos na yung pagkain. Walang humanap sa may birthday. Hindi ka ba nahihiya? Naubos mo na yung 30-month pay mo kung meron man. Pagkain naubos na. Nabigay mo na ang regalo. Hindi mo man naalala ang Panginoon. Ano ba naman lagay mo man lang sa iyong greeting card that God loves you? Malaking bagay na po yun. Regalo na po yun. Ipag-pray mo over mo ng isang tao, regalo na po yun. Akala kasi natin, ang Pasko po ay puro pera. Sabi nito mga kapatid, here I am at the door and knock. Expectation this Christmas. Sino ang iniintay mong kumatok sa bahay mo? Sino? Mga inaanak mo? Baka magtatago ka pa no? Sino? Inaantay mo ba ang Diyos na kausapin ka? Buksan mo Biblia mo. Manalangin ka. Dahil ngayong Pasko, kahit na tayo po ay nasa COVID-19 days, alam ko po na pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung papapasukin mo siya sa buhay mo. Kung tatanggapin mo siya. Kung hahanapin mo lang ay siya, hindi yung wala ka. Makikita mo. Sabi nga niya, if you hear my voice and open the door, sabi mga kapatid, hear my voice and open the door, it only means that, mga kapatid, expectation this Christmas pa din. Yan po, paulit-ulit. Expectin natin ang boses ng Diyos. Pag sinabing, maghanda ka ng malaki, pagka ang handa mo, hindi marami, walang Christmas, yan ba ang sinasabi ng Diyos talaga? Dahil ang totoong Pasko, mga kapatid, ay pag-alaala ng mga mabubuting gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po Christmas, Christ Mass. In other words, talaga nagtitipo ng buong bayan kay Kristo, Christ Mass. No? So, do you expect Jesus this Christmas? Wala pa pong vaccine, Huwag nyo expectin yun. Do you expect big money? Do you expect gifts that are colorful? I tell you, Jesus would like to knock at your door. At sinabi kong madidinig mo lang ako at pagbubuksan ng pintuan ko, I will come and eat with you and you will eat with me. That is a feast, mga kapatid.
Yan po ay selebrasyon. Yung makasama mo ang Diyos, mga kapatid, ano, sa ating Kapaskuhan. Malaking bagay po na isipin po natin yan, mga kapatid. Ulitin ko po expectation this Christmas at expectation this Christmas at sabi dito, mga kapatid, God will be with you. How many Christmas naranasan mo na nasa iyo ang Diyos? Ako po marami na. Masaya po ako. Kaya pag ako'y nabigyan ng malaking regalo, masaya din po ako. Nawa ngayong Pasko, mga kapatid, ay hindi po tayo basta-basta magiging masaya dahil meron tayo. Nawa ngayong Pasko, mga kapatid, no, ay isipin po natin na magbigay po tayo ng space kay Jesus. Kahit space lang. Maganda po tayo sa panalangin. Pagbabasa ng Biblia. At bago pumasok ang Pasko, kilalang kilala mo na siya. At maniwala ka sa akin, mahal kong kapanalig, kapag nangyari yun, magdatingan man lahat, maglabasan man iba't ibang ibig sabihin ng Pasko, alalahanin mo na ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kung kayo po ay nag-grow dito, sa maikli nating pag-uusap, share nyo po ito sa ibang tao. God bless you po, mahal kong kapanalig. This is Randy Ramos, proclaiming the word, claiming the lost.